Ngayon naman po, ang approach natin is ganito. Yung mga parts ng prayer, iisa-isahin natin. Parts. Ibig sabihin, alam niyo na yung parts eh. Pero hindi niyo alam lahat. Dahil ako, nito ko lang na-discover na may mga parts ang panalangin na dapat maintindihan din natin. Kasi pag hindi natin naintindihan, minsan, nadidisappoint ka. For example, let me ask you something. Have you ever prayed for something with everything in you? Lahat, binuhos mo lahat talaga. Puso, isip, pati bagam, lahat na nasa iyo. Kung baga saan, binuhos mo na. And still found yourself waiting. Or maybe, all you got was silence. Ano na, sabi mo na lahat. Talaga lahat na ginamit mo, pero wala pa rin. Naghintay ka ng isang araw, wala pa rin. Naghintay ka ng 2 araw, wala pa rin. Naghintay ka ng 1 buwan, wala pa rin. Kung naranasan mo yun, you're not alone. And you're not broken. You're human. And the people who walk closest with God in Scripture, they too knew that silence. Alam nila yung silence na yon. Yung pinakamalapit sa Diyos, naranasan din nila yon. Kanya dapat maintindihan natin to eh. Maintindihan natin ang mga sangkap ng panalangin, sa bawat panalangin, meron siyang kakaibang sangkap na dapat maintindihan natin. And this starting point na nais kong ibigay sa inyo, I think I will be speaking of those parts ng prayer, mga 10 po ito. Pero I'd like just to start with this. And ang pamagat ko po is this, the prayer of faith. Ang panalangin ng pananampalataya. Bakit kaya gusto ko magsimula rito eh? Pwede ko naman sabihin, the prayer of petition, o kaya adoration, o kaya confession, o kaya thanksgiving. Pero pabayaan niyo muna kung gusto ko magsimula lang dito. And we will try to touch every part ng prayer na makita natin kung anong kahulugan. Because everything of those things ay napakahalaga. Sapagkat merong sinabi si Kristo about prayer na sa palagay ko sa halip na magbigay kaliwanagan sa panalangin, mas lalong na-steer ang hearts natin sa maraming questions instead of understanding. Alright? Are you ready? Gusto kong i-flash ito, pero gusto ko sa King James Version, please. Kasi mas matanda, gusto ko lang doon for this particular time. Alright? Mark 11:24. Look at this. Okay. Si Jesus Christ ang nagsasalita. And this event, ang background ng event na ito, it has something to do with the cursing of the fig tree. Pagod na pagod ang Panginoon sa Kristo sa matinding paglalakad. He just came from riding a donkey, and doon yung bang tinatawag na pinuri siya, Hosanna, King of David. And then afterwards noon, punta siya doon sa fig tree, naghanap siya ng bunga ng fig tree, hindi niya natagpuan, and then sinabi niya doon sa fig tree, mula sa araw na ito, hindi ka na magbubunga. And namatay yung fig tree. And then sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon na namatay. And then sabi niya, of course before this, sinabi niya na rin yung, therefore I say unto you, what things soever ye desire. Ang maganda yung word kasi gusto ko yung desire. Sa ibang translation, whatever things you ask. Pero dito, mas malapit yung Greek word sa translation, whatever things you desire. Kasi sa prayer, you really have to desire it. Believe that you receive them, and you shall have them. Yan ang problema. At the first glance, may kita nyo na parang mukhang simple lang ito. Just believe and it's yours. Just believe and it's yours.
Pero kung nasubukan mo na yan, alam mo na hindi simpleng ganon. Ilan ang panalangin ang pinanalangin mo na, Panginoon, salamat po at natanggap ko na sila. Pero hindi pa rin natanggap. Hindi pa rin natanggap. Nandun pa rin. Now, because this kind of prayer isn't about getting what you want. It's not about getting what you want. This prayer is about trusting the one you're asking. Believe that you will receive and you shall have them. Hindi ito ang punto na para bang meron kang wish list na gagawin at pagkatapos ini-expect mo agad na yun dapat ibigay ng Panginoon kasi naniwala ka, nanampalataya ka na tatanggapin mo. No, hindi ganon ang panalangin ito. Ang panalangin ito more speaks of about someone you trust. It's about faith. It's about faith. Believe that you receive. And you shall have them. Now, etong part na itong pinakamahirap yung second part. And sabi doon, the second part is, talaga hindi tayo prepared dito and itong pinaka na-hate ng mga tao pagka nananalangin, it's called the waiting. Napakahirap maghintay. Believe that you receive it, that's now. Alright? Believe that you receive it, that's now. Pero sinabing, and it will be yours. The word there is, and you shall have it. Ano yon? Is it now? Pag you shall, ang ibig sabihin ay future. So that is later. Again, intindihin ko to Kasi ito problema Sa panalangin yan, hindi yung binilib mo ngayon, tatanggapin mo ngayon. Hindi. Kasi maliwanag yan. You shall believe that you receive them. So when you're praying, believe it that you will receive it now. Believe that you will believe it that you receive is now. Pero you shall have them is future. Maintindihan nyo rin ako. Sandali. Maintindihan nyo rin. Bakit ganito salita ako? Kasi in the space between praying and receiving, that's where real trust is born. Doon sa pagitan na yon, believing and receiving, sa pagitan nun, doon ang pananampalataya at pagtitiwala, doon pinapanganak. Let me give you an example, for example. Ito, hindi ko nababasahin, pero sa palagay ko, alam nyo to. Ilang taon si Abraham nang sinabi niya sa Panginoon, wala po akong tagapagmana. Ano yan? That is in Genesis 15. Si Eliezer po na taga Damascus ang magmamana ng lahat ng pag-aari po pag ako'y namatay. Sino yung Eliezer ng Damascus? Yung po yung kanyang servant. Kayo, halimbawa, mag-asawa kayo, wala kayong anak. Sino magiging tagapagmana nyo pagka kayo mayroong mga iniwang pag-aari? Yung katulong nyo, check yun, kung wala kayong mga ibang kamag-anak. Kasi hindi mo lang ako binigyan ng isang anak. Sabi, ano ka ba naman? Bibigyan kita. Hindi lang kita bibigyan, gagawin pakitang ama ng lahat ng mga bansa. Tanong, ilang taon siya nung pinangakuan siya ng Diyos? Ilang taon? 75 years old. 75 years old. Nainip ba sino nainip? Tignan niyo to, Tignan niyo. Kanya kayo, mga babae kayo, minsan 2 beses na yun. Alam ba na yun, yung maraming nag-a-analyze ng pangyayaring ito ni Sarah at saka si Abraham, second pangyayari na raw ito, ang kauna-unahan si Eva at si Adan. Na ang babae ay nagpahamak sa asawa. O ba? Si Abraham handang maghintay ano ba kung wala, basta't sumasampalataya dito sa pangako ng Diyos na darating yung kanyang anak. Itong si Sarah, hindi naman yata darating
yung anak na pangako ng Diyos tulungan na lang natin. O sige, ito na lang yung aking maid servant. O sipingan mo na. Muntakin mo, ganun ang pinagawa. Si Abraham, walang kaisip-isip doon. Pero may kasalanan din si Abraham, of course. Parang si Adan din, may kasalanan. Alam niyo ba kung ilang taon si Abraham nung pinanganak si Ishmael? 86 years old. And then, all the way, akala ni Sarah, natupad yung pangako na, hindi ganun, tumupad ang Diyos, hindi ganun. No, Sarah, hindi ganyan. You will bear a child. You will bear a child. Hindi, nagtatawa pa nga si Sarah Tanda ako na mag-ano pa ako. O tumawa ka. Hindi ako tumawa. Nung 90 years old si Sarah, and 100 years old si Abraham, dumating si Isaac. Ilang years? 25. Grabe naman. Humingi ka nung 75 years old ka. Believe that you received them and you shall have it. That's exactly what it means. May gap. And yung gap na yun sometimes takes about years, hindi lang months, hindi lang weeks, hindi lang days. Sometimes years. And doon ang trust nakita ng Diyos. And sinabi, kinonsider ng Diyos ang pananampalataya ni na righteousness. Kinonsider siyang righteous because of that faith. That is the prayer of faith. When you believe God, when God said something like this, and you believe Him, no matter na hindi mo makita yung kasagutan for years, you still believe. That's the prayer of faith. That's the most important part ng prayer of faith. Regardless kung makita mo o hindi, na minsan hindi mo talaga makita kung kailan matutupad, pero naghihintay ka pa rin. And hindi dapat panghinawa. Meron naman isang example, napakatindi naman din ng isang example na yon. Ay hindi mo maintindihan ng panalangin minsan. Minsan si Jesus Christ tinawag ni Jairus sapagkat yung kanyang anak may sakit. Gustong nakiusap si Jairus sa Panginoong Kristo na pumunta ka naman para gumaling yung anak ko. May pananampalataya din si Jairus doon dahil kasi alam niyang kayang pagalingin ng Panginoong Kristo yung kanyang anak. Pero nasurpresa siya dahil mas matindi pa. Mas matindi pa pala ang ginawa ni Kristo sa kanyang anak. Pero on the way there, pinagsisiksikan siya ng mga tao, merong isang babae. Alam niyo naman na yung story to Yung babaeng yon, hindi niya kilala si Christ. Pero nabalitaan niya lang. Nabalitaan niya lang si Kristo. 12 years na siyang naghihirap. 12 years na siyang naghihirap. And siguro sa tingin ng itsurang yon, hindi siya pwedeng humawak kahit kanino sapagkat napakarumi niya sa batas ng mga Hudyo. Marumi siya and he's not allowed even to touch any part ng mga lalaki. Dahil considered magiging marumi yung lalaki. Kaya sabi niya lang, panalangin niya sa ganito. This is his prayer, her prayer. Mahipo ko lang sana ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling ako. Napakatindi nun. Grabe. So pinilit niya, siniksik niya. And then nakita niya, andun na yung laylayan ng damit ni Kristo. That just the hem. At hinawakan niya. And then pagkas binitawan niya. Now, ilang araw umepekto yung panalangin niya? 25 years din ba? Kailan siya nanalangin at kailan sinagot? Believe that you receive them and you shall have it. Dito naman, grabe. Ang panalangin ng pananampalataya, regardless, hindi mo alam kung kailan tutuparin ng Panginoon at susundin ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pero believe it. It's the gap, it's between believing and receiving where faith is born. And that's how it is. Paano ba ipanalangin to? Sige. Paano ba mananalangin ng panalangin ng pananampalataya? Alright.
balik mo ulit doon sa word. And this is how to pray it, alright? Pagka po kayo ay mananalangin ng ganitong panalangin, merong isang bagay na dapat maintindihan kayo. Mark 11:24. Come on, let's focus it again. Therefore, I say to you, what things soever, look at that, what things soever. So in other words, when you pray this prayer, there must be a definite object. Dapat may definite object. Know what you are asking for. Kasi minsan tayo, hindi ko alam kung bakit. Kadalasan, Panginoon, iligtas mo po ang Pilipinas sa bagyo. That's parang hindi, Panginoon, lahat po ng teacher, sana pagpalain mo. Mukhang hindi, hindi, ewan ko kung valid yung panalangin na yun. Kasi, what things soever. So, in other words, merong focus dito about the object. Kung ano talaga yung pananalangin mo, you should know what you're asking for. Dapat be specific. Establish mo, Panginoon, meron po akong teacher talagang walang ginawa, nag-aabono pa po, bumibili ng coupon bang, bumibili ng eraser. Si ano po yun? Panginoon, sana tulungan mo siya, pagpalain mo siya. Kasi yung hirap niya, kahit nag-aabono siya, nagpapatuloy. So, establish mo, magpangalan ka. Pangalanan mo yung gustong patnubayan ng Diyos sa matinding bagyong ito. May kamag-anak ka ba sa norte, sa Isabela, o kaya sa La Union, o sa pangalanan mo. Kahit ba isang iglesia, i-send mo, pakisend mo nga yung mga pangalan ng mga kapatiran dyan sa La Union. And, mga tama tayo minsan Ano ba pinapanalangin talaga natin? Minsan pagka nanalangin ka, walang subject, walang object, wala. I-generalize na. Panginoon, sana lahat ng mga may sakit na pagalingin mo. Pwede ba yun? If you really want to establish the faith of that prayer, dapat talaga subukan mo ang Diyos. Ilagay mo ang objective ng panalangin mo talaga na may laman. Be specific. Pray for particular things in clear words. Kanya minsan dito sa iglesia, minsan pagka madaling araw ako nagigising lahat ng mga, alam niyo, may mga time na talagang pangalan ng inaano ko sa Panginoon, pangalan. Parang yung mga tagapangaral sa Nueva Ecija, minsan yung naaalala ko lang kasi hindi nakasulat pero siguro mas maganda nakasulat. Second is this. Look at this. Second is this. An earnest desire. So when you pray the prayer of faith, there must be an earnest desire. So pagka yung, Panginoon, pwede naman kung sagutin mo o hindi. Hindi ka. The prayer of faith talaga may earnest desire. Mahawakan ko lang yung kanyang laylayan. Alam kong gagaling ako. Grabe yung desire na yon. Ibang klaseng desire yan. Although si Abraham still, yung desire niya talaga, wala siyang ibang desire sa ibabaw ng lupang ito. Naghiling ba siya ng maraming tupa, maraming kabelyo, maraming baka? Hindi. Yung pinaka-desire niya is just to have a son. One son is enough. To be a father of all the nations. But 25 years, kahit na yung desire niya. Pero importante na tupad. Pasalamat tayo sa pangakong yun dahil kasama tayo na naging binhi ni Abraham. That's part of you dahil kay Christ. Now, there must be an earnest prayer. Ibig sabihin, pray with your heart engaged. Dapat naka-engage. Yung cold prayers are like sending an unsigned letter. Sabi dito, formal or cold prayers are like sending an unsigned letter. Ano ibig sabihin nun? Walang papupuntahan, walang sign. Sino sumulat? Parang prayer. Wala namang pangalan yung sumulat. Basta sinabi lang, sumulat lang, pero hindi pinangalanan. Naka-address, pero hindi na, walang meron akong isang karakter. Grabe to. Kilala niyo si Hannah? Si Hannah? Ha? Asa mo si Hannah? Siguro, nabasa ni Sister Princess yung sa First Savior. Si Hannah, look at this. Si Hannah, of course, si Elkanah, niya asawa kasi, dalawa silang anak, isa asawa, si Penina at saka si Hannah. Si Penina, maraming mga anak. Pero ang mahal ni Elkanah, si Hannah.
And dahil sa wala siyang anak, inaapi siya. Kawawa naman. And so, ang ginawa ni Hannah is nanalangin sa Diyos. And gusto ko yung panalangin niya, matindi yung panalangin niya. Gusto niyo mabasa? Gusto ko lang tignan niyo yung heart. Gusto niyo lang yung heart. I think makita niyo yung prayer ng heart. Paki-focus nga ito. Gusto ko babasa 1 Samuel 1, 12 to 14. Look at this. Tingnan mo yung prayer niya. 12 to 14. And it came to pass, as she continued praying, so si Hannah na yan before the Lord, that Eli marked her mouth. Ano ibig sabihin nun? Tinitingnan niya ang kanyang labi. Alright, next. Now Hannah, she spake in her hearts. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. So, akala, naku, lasing siguro to. Kanya nga naman, parang yung mga nagsasalita sa sarili nila, kaya mga lasing. Verse 14, look at this. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. Gaano katagal ka nang naglalasing? Dapat hindi ka nang, pagka nandito ka. And look at her answer in verse 15. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. But I was pouring out my heart to the Lord. It's just the same thing, but have poured out my soul. Ano ba sa Tagalog yan? But I have been pouring out my soul before the Lord. When you pour out your soul, regardless kung meron kang boses o wala, but it's just praying in your heart with an earnest heart, with an earnest desire. Kanya yung mga walang anak sa inyo, and gustong magkaroon ng anak, dalawa na itong binanggit ko, si Abraham. Minsan punta ka pa rin kay Rebecca. Minsan punta ka pa rin sa napakadaming example And doon si Hannah, ang kanyang inihiling lang ay isang anak at pinangako niya pa sa Diyos na pagka binigyan mo ko ng anak, ibibigay ko siya sa iyo. Dito siya titira sa templo mo. Ang ganda ng story niya. And you know what? Because he poured out his soul to the Lord. Yung desire niya, sinabi niya, bigyan mo ko ng anak. I just want a son. And God gave it to him, to her. Binigay niya. Anong dapat ng puso? Pagka ikaw kanya minsan may mababasa kayo ng yung fervency. Alam niyo ba yung prayer na may fervency? Alam niyo yung sa Tagalog yung fervency? Parang pag sinabing fervency, yung hindi lang mainit na panalangin yun. Pagka ikaw nanalangin with fervency, sabihin ni talagang naglalagablab yung panalangin na yun. Talagang you pour out your soul. That's how to pray that prayer. And third is this, a firm faith. Believe it. Believe that you'll receive it. Firm talaga. Natanggap ko na, Panginoon. Kahit na 20 years pa bago mo tanggap, natanggap ko na, Panginoon. That's a firm faith. Alam mo, minsan, nung panahon ng tagtuyot dito, hindi ko alam kung sino nakatin sa inyo Minsan nanalangin kami na, kasi hindi umuulan dahil kasi mga magsasaka, tsak na masisira yung kanilang mga palay, hindi umuulan. And so, isa sa mga prayer requests sa prayer meeting is, ipanalangin nga natin na umulan. So, sige, isa sa mga punto ng prayers, umulan. Binilang ko kung sino yung may dalang payong. Walang nagdala ng payong. Papanalangin mo, umulan. Pero walang nagdala ng payong. Sometimes meron tayong punto sa panalangin na minsan, mukhang hindi naman yata. Kung saan malalay, yung hindi talaga sumasampalataya na talaga ibibigay ng Diyos yung panalangin. Ba't ganun tayo, na gusto natin talaga may desire, and may specific, pagkatapos hindi naman tayo maniniwalang, meron yatang isa na nagdala. Meron yatang isa nagdala. Pero
karamihan hindi nagdala. So, hindi nila ine-expect. Wala yung pananampalataya sa panalangin talagang ibibigay ng Panginoon. That's not a prayer of faith. Dapat, pagka sinabi mong, oy, manalangin naman tayo ng uulan, lahat dapat nagdala ng payong. Ganito yung nangyari sa Acts, doon sa chapter 12, nang itong si Peter is hinuli ng emperador doon at kinabukasan na ipapatayin kasi pinatay na si James. So, hinuli si Peter, dinakip si Peter, ikinulong sa kulungan, and yung iglesia, the church there, prayed for him. Nagkaroon sila ng isang matinding prayer meeting, pinanalangin nila si Pedro. At habang sila'y nananalangin, nandun sila sa room, pala may nangyayari na sa bilangguan, mayroong isang anghel na bumaba, pinawalan si Peter, at pagkatapos binuksan yung mga pinto ng bilangguan para makalabas siya. Hindi, pumunta si Pedro doon sa siyempre, headquarters nila, kumatok siya, tao po. Merong isang babae na binuksan yung pinto at natatakot at kasi nga inuusig sila. Nung binuksan niya, nakita niya si Pedro, sinarado niya uli. At pumunta siya sa loob. Mga kapatid, si Pedro tumatok-tok sa pinto. Ay, baka espiritu niya lang yon. Matakay mo sabihin yon. Pinapanalangin nila para makalaya si Pedro. Sinabi nung nandun na si Pedro at kumakatok na binigay ng Diyos yung panalangin, nagpababa ang Diyos ng anghel. Grabing pananampalataya yon. Pagka marami pala nananalangin ng pananampalataya, makapababa ng anghel. Nagpababa ang anghel, pinawalan si Pedro, kumatok si Pedro. Hindi siya yon. Espiritu niya lang yon. Grabe. Minsan ganun ang problema natin sa panalangin. Dapat pagka ikay nanalangin, may desire sa puso, pero may firmness din na pananampalataya at susundin ng Diyos regardless kung kailan. That's how important it is. And sometimes we fall behind that. Hindi natin nagagawa. Oo nga. In fact, may sinabi nga si Kristo na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan pero sa kayo din, sana maintindihan ninyo. Sabi, kung meron kang pananampalataya na liit ng buto ng mustasa, sabihin mo sa bundok na yun, malipat siya sa dagat. Pag walang pagdududa sa puso mo, susundin ka. Grabe. Natindi naman. You have faith. Dapat manampalataya ka. And here's the last. A realizing expectation. A realizing expectation. Act as if the answer is on its way. So dapat on the way na. Ano ba? Kailan ba natin on the way na yung ni-request ko. Asahan mo. Kasi you shall receive it. You shall receive it. That is the word. You shall receive it. Dapat may expectation. A realization. Even if we don't see it yet, even if it takes longer than you thought, because the prayer of faith isn't about how strong you feel, it's about how steady God is. He is steady. So if you're in the space right now between the amen and the answer, I want you to know something. God sees you and He hasn't forgotten. Don't stop believing. Don't stop praying because mountains can still move. You can still move mountains. Meron ako nabasa. English to, no? Hindi ko nababasahin yung English. Tinagalog ko eh. Sa sobrang tinamaan ako sa salitang ito. Ang nagsulat is si C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon, isang matandang tagapangaral. Napakaganda nung sinabi niya rito about prayer. Look at this. Pakinggan yung maigi. And let this be the conclusive part of this prayer of faith. Nakalagay dito, sabi niya, tandaan mo,
Hindi ka pakikinggan ng Panginoon dahil sa dami ng iyong mga panalangin. Yung word na dami dyan, ang ginamit niyang word is arithmetic. God will not hear you because of the arithmetic of your prayer. Ang ganda, no? Arithmetic. Hindi niya binibilang ang mga to. Kung gaano nakadami, hindi niya binibilang. Hindi ka rin pakikinggan dahil sa ganda ng pananalita mo. The rhetoric of your prayer. Hindi dahil sa ganda ng pananalita mo. Hindi mahalaga sa Kanya ang magagarang salita. Hindi rin dahil sa haba ng iyong panalangin o sa lawak ng iyong sinasabi. Hindi niya sinusukat yon. Hindi rin dahil sa ganda ng boses mo o sa himig ng iyong panalangin. Hindi niya tinitingnan ang tamis ng tinig o ang ganda ng pagkakabuo ng mga salita. At hindi rin niya pinapansin ang pagkakaayos o logic ng iyong panalangin. Kahit pa ito'y mahusay na nakabalangkas. Ngunit, pakikinggan ka niya at ibibigay niya ang pagpapala ayon sa kabanalan ng iyong panalangin. Kung may papanalangin mo, si Kristo mismo. At kung ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa iyo ng alab at sigasig, tiyak na darating sa iyo ang mga pagpapalang hinihiling mo. Alam mo kung saan ako na-touch doon? Pakikinggan ka lang daw ng Diyos dahil sa divinity of your prayer, sa kabanalan ng panalangin mo. Kung ipapanalangin mo si Kristo mismo, ano yung word? Kanina kinanta natin, naiyak ako doon sa song ni Panday. Yung song na, in the blood of Christ we stand. You can only stand kung isasait mo sa Diyos si Kristo. If you can pray Christ Himself, and by the backing, by the power of the Holy Spirit, by the fervency of the Holy Spirit, that's where the answer lies. It's your faith. It's your faith and trust in God that determines the answer. No matter the length, the when, and the time, God is going to give it. It doesn't really matter. Because faith borns between the prayer and the answer. Here's the prayer and here's the answer. Faith is born in the midst of that. So the next time you pray the prayer of faith, believe it, that's now, and you shall receive it, that's later. With a fervent desire and with a firm faith, you shall have it. Let's all stand now. Father, oh Father in heaven, so tulungan mo kaming manalangin just as we have been trying to ask the Holy Spirit. Sapagkat hindi po kami marunong manalangin. Here is a prayer that seems na tinuro ng Panginoon Jesucristo that has so many answers in our lives. We thought that this prayer is an instant prayer sa buhay namin, that every time we ask, we believe that we receive it and it will be given now. But it's not. It is a lesson about faith, about trust. And Father, sana matutunan namin ito. Because napakahalaga po sa buhay namin, Panginoon, but regardless of the answers, of the when, of the answers of our prayer, magpatuloy kami na magtiwala, magpatuloy kami na manalangin sapagkat Ikaw, Panginoon, ay Diyos na tumutupad sa Kanyang mga pangako.
at nalalaman ang mga pangailangan ng bawat isa sa amin. Help us to trust you more, O Lord, sa buhay namin. Help us to truly have faith in you. Just like Proverbs 3:5 and 6 sabi ng, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Huwag kayong huwag kami magtiwala sa aming mga sarili. Pagka minsan medyo nadidelay yung aming mga panalangin, Panginoon, hindi ka namin tutulungan because we know that you are trustworthy at nakikinig ka sa bawat panalangin namin. But the timing is yours, O Lord. In your time, in your ways. And we trust you. And we honor you. Marami pong salamat, Panginoon. Ang biyaya ng ating Amang sumasalangit at ang pag-ibig at kalinga at pagpapala ng kanyang bugtong na anak at ang liwanag at ang love ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat sa ating pag-uwi at paglabas sa bahay, sambahang ito. Amen.